Sa kuya mo ko pa malalaman na nakabalik ka na pala. Bakit hindi ka malang nagpakita sa amin ng daddy mo? Umirap siya sa hangin. Kahit pa siguro katapusan na ng mundo'y wala siyang plano na sabihin sa mga ito kung nasaan siya. Wala rin siyang balak na magpakita sa mga ito dahil maayos na ang buhay niya. Trabaho na lang ang kulang. Gusto kang makita ng daddy mo. Could you make it to dinner? No, I have my twins with me. I can't come over. Bring them. We wants to meet them. Marami kami narinig tungkol sa mga bata kay Zane. Arlena paused and thought about the invitation. There was a lot of anger between them. A lot of resentments on both sides. Dinner wouldn't fix any of it. Chances were shits would start flying as soon as they saw each other. And she doesn't want to put her twins in the middle of it. I don't think that's a good idea. Malamig na aniya. Kahit pa nagmamakaawa ang tinig ng kanyang inay, alam niyang mamatahin nitong mga anak niya dahil sa walang amang mga ito. Ang 3 taong pagpapalaki niya sa dalaway nakatulong sa kanya para mag-mature at may mga bagay na mahirap para sa kanyang harapin. Lalo na kung iyon ang kanyang mga magulang, hindi niya kailangan ng mga negatibo sa kanyang buhay. He regrets it. We both do. Sinubukan nitong haplusin ang puso niya, pero masyado pang mura ang sugat na iniwan ng mga ito sa kanya. Kung ibang tao lamang yun ay tatanggapin niya kahit gaano kasakit. Pero mga magulang niya mismo ang tumakwil sa kanya. Oo, at nagkamali siya at nakipag one night stand siya kay Brent. Pero nasa hustong edad naman na siya upang gawin kung anong gusto niya. Kung hindi nga lang siya nakinig sa kanyang mga magulang, ay baka nagawa niya lahat ng mga nagawa na ng kanyang mga kaibigan noon pa man. She was 24 at that time, and she's old enough to make her own decisions no matter how stupid it is. She'd expect a little setback from them and a lot of disappointments, just not the hostility they showed her. Nandyan ka pa ba? Tawag ng kanyang ina sa kabilang linya at sinubukan niyang ituon ng pansin sa tawag. Pag-isipan mong mabuti, maghihintay kami ng daddy mo. I am not ready to see you both, Arlena said firmly. You are not fair to us. Dinig na niya ang pagsinghot ng kanyang ina sa kabilang linya. Marahil ay lumuluha na ito. Ano ba ang kailangan namin gawin para mapatawad mo kami? Hindi ko alam. How about not cast me aside? How about not judging me and making me feel like the worst daughter in the world? Jake ended the engagement at nabuntis ka na hindi sa kanya. At ayaw mo rin sabihin kung sinong ama ng mga anak mo. Mariing ipinikit ni Arlena ang kanyang mga mata at nagpakawala ng mahinang sigaw dahil sa inis, wondering why everyone felt so entitled when it comes to her twin's father. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Sinabi ko na sa inyo yan noon. Ayoko na itong pag-usapan pa. At hindi mo pa rin naisip na ikaw ang mali? Pag-aakusan nito. This is your fault. Nalulungkot na tumango si Arlena. Alam niyang mali siya kahit na saang banda tingnan. Ang pananahimik niya tungkol sa ama ng kanyang mga anak ang nagtulak sa kanya na lumipad sa Spain, kasama ang kuya niya. I have to go, mahinahong sabi niya. Speaking to her mother always left her emotionally drained. Nakita ko ang mga larawan ni Art at Cel sa page ni Clara. Napakaganda ng mga bata at wala ka man nagbalak na ipakilala sila sa amin ng daddy mo. Kailangan pa naming kalkalin ang page ng kaibigan mo para lang makita ang dalawa. Natahimik siya. Please, bring them home, even if it's only for a few hours. Bye, aniya saka pinatay ang tawag. Ilang araw ang nakakaraan nang muli siyang makatanggap ng tawag mula sa pangalang Mrs. Romero. Tiningnan rin niya ang email niya upang malaman kung anong kumpanya ang tumanggap sa kanya, pero wala siyang nakitang kahit na ano roon. Inaasahan niya na makakapasok siya sa Romanov, pero hindi iyon ang nakita niya sa email. Kunot noon niyang ibinalik ang atensyon sa kausap sa kabilang linya. May I ask which company is this? Tucson Express, Mrs. Buencamino. Halos malaglag ang puso ni Arlena nang marinig ang pangalan ng kumpanya. 3 taon niyang iniiwasan ng kahit na anong konektado sa ama ng kanyang mga anak. Sinong mag-aakala na ito mismong lalapit sa kanya? Pero hindi naman siya lumapit rito at wala siyang balak na lumapit. Kaya naman nakapagtataka na bigla-bigla ay tatawag ito sa kanya. I am sorry, pero wala ho akong natatandaan na nagpasa ako ng resume at nagpa-interview sa Tucson Express. Baka nagkamali lang ho kayo ng tinawagan? Aniya.
Sana nga ay tama ang hinala niya na namali lang ang babae. You are Arlena Buencamino, 27 years old, and used to work at the Imperial Industrial in Spain. Is that correct? Nalaglag ang kanyang panga. Yes. Then we are not mistaken. Hindi niya maramdaman ang emosyon sa tono ng babae. I am going to arrange an interview for you tomorrow at lunch at the hotel. Don't be late, Miss Buencamino. Bago pa man siya makapagsalita, ibinaba na nito ang tawag. Naiwan siyang nakanganga sa screen ng kanyang cellphone at ipinoproseso ang nangyayari. How can she accept an interview from Tucson Express when that is the company of her twin's father? At sa dinami-dami ng kumpanya na tatanggap sa kanya, bakit iyon pa na wala naman siyang balak pasukan? Pero kung itataas niya ang kanyang pride, ay baka hindi na dumating ang ganoong pagkakataon sa buhay niya. Kung hindi niya tatanggapin ay baka kung saan na sila pulutin ang kanyang mga anak. Gayong kaunti na lang ang meron sa kanyang credit card. Nagpakawala siya ng buntong hininga saka nagdesisyon na tanggapin ang interview at kung papalarin ay ang trabaho. Ang ipinagdarasal lamang niya ay hindi si Brent ang pagsisilbihan niya. Iyon lang at wala nang iba. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang mga kaibigan upang tulungan siyang mag-prep ng interview bukas at kaagad naman na dumating ang mga ito ng hapon at tinulungan siya sa kanyang mga anak sa panggabing routine ng mga ito. Inilapag nila ang mga anak sa sala upang maglaro. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Tanong ni Denise na mukhang mas kinakabahan pa sa kanya. Nasabi na niya sa mga ito kung anong kumpanyang tumawag sa kanya para sa interview at hindi na siya nagulat sa reaksyon ng mga kaibigan. Alam kong wala akong gaanong experience, but how hard can it be? Kibit palikat na aniya. I am hoping it's junior assistant role so that we don't cross paths. Kung junior assistant lang, I'm sure it's mostly setting up meetings and running errands, right? Ginagawa ko yun sa Imperial Industrial. Well, your brother has been nothing but nice to you. He never really gave you a heavy load of work. Iba ito, Arlena. Saad ni Sofia. And you know that's not what we meant. Tucson Express, Brent Tucson, the twins' father. Arlena stared at her blankly. He's the CEO. Denise stated the obvious as she carried Celine. Masaya siya na komportable na ang kanyang mga anak sa kanyang mga kaibigan. Pero si Denise ang pinakapaborito ng dalawa dahil itong palaging nasa bahay niya. It's been 3 years. I was one of the many random women he slept with that year. So, why would he remember me? Punto niya dahil mukhang nagpapanik ang kaibigan niya. Saka, napakarami ng mga tao sa building na yun. Walang tsansa na magkikita kaming dalawa. Kung meron man ay tsak na hindi naman niya ako maaalala. Nag-apply ka bilang assistant at uupo ka sa mga meetings. Paniguradong naroon si Brent. It's a junior position. Brent is the big boss. Nandun siya sa pinakatuktok ng food chain. I don't see how a path can ever cross. Saad niya at kung magkaroon man ng pagkakataon na magkita sila, ay baka ayun ang hudyat na kailangan niya sabihin rito tungkol sa kambal niya na dapat na ginawa niya noon pa lamang. Dapat ay nasabi niya kung hindi lang niya nakita ang babaeng kayakap nito. 3 taon na ang nakakalipas. Maganda rin ang benepisyo. Dagdag pa niya para kumbinsihin ng mga kaibigan. May daycare rin sa ground floor. Hindi ko na po problemahin ang childcare ng mga anak ko. You are not seriously thinking of taking them to work with you. Mas lalo lang nagpanik si Denise dahilan para magulat ang karga-karga nitong si Celine. Nang makita niya ang pamamasa ng mga mata ng anak ay kaagad niya itong kinuha kay Denise. Look at them. Look at the eyes, nose, lips, and that face. Isang tingin lang sa mga anak mo at mapagkakamala ng mga anak ni Brent. Imposible. Hindi naman nila alam na sumhiping ako kay Brent. Pagmamatigas niya. Si Brent lang ang nakakaalam at siya hindi naman niya malalaman dahil hindi naman magkukrusan landas namin. Napasabunot ang kaibigan sa ulo. Habang ang dalawa'y salubong ang kilay na nakatingin sa kanya. This is a mess. Abort the mission now. She battled at how she was even shortlisted, considering her lack of experience. Arlena ignored her words of caution, choosing instead to focus on the reality of her situation. Interview lang naman, hindi naman sigurado kung matatanggap ako. Kailangan ko lang ng trabaho, kailangan namin ng mga anak ko. Ang akin lang ay ayaw kong masaktan ka. Anito sa kakinuhang bag dahil late na ito sa scoop na pupuntahan. Sumunod naman ang dalawa niyang kaibigan na walang kibong niyakap siya. Ang inaasahan niya ay babarahin siya ni Clara,
Pero kakatuwang tahimik lang ito sa buong pag-uusap nila. Sinundan niyang mga kaibigan palabas at ang dalawa niyang anak ay nakatanaw lang mula sa sala. Nang makasakay na ang mga kaibigan sa jeep ni Sofia ay isinara na niya ang pinto. Saka binuhat ang mga anak at dinala sa kwarto. Mahigpit niya niyakap ang dalawa at iniisip na wala na siyang mas mahal pa maliban sa dalawa. Ang mga ito ang buhay niya at lahat ay gagawin niya para lang maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Kahit papasukin pa niyang kulungan ng leon ay gagawin niya. Pero hindi pa rin niya maalis sa isip ang sinabi ni Denise. Totoong mahirap na itago ang kanyang mga anak gayong kopyang-kopya ng dalawang mukha ni Brent. Kung sakali man na dumating ang araw na kailangan niya sabihin sa lalaki ang tungkol sa kanyang mga anak, ay hindi siya sigurado kung tatanggapin man ni Brent ang mga ito. Kaya nga gagawin niya ang lahat upang lumaki ang mga ito na walang connection kay Brent. Maagad dumating ang babysitter ng dalawa niyang anak. At dahil maagay nagawa niya itong turuan ng mga kailangan para sa kanyang mga anak. Sa kung ano ang gusto ng mga ito at sa pagdudumi at pag-ihi at pagkain. Sinabi rin niya na bawal ang anak na si Celine sa lahat ng pagkain na may kahit anong uri ng mani. Heto ang paborito nilang laruan. Turo niya sa sensory stop toys na nakalapag sa sahig. Hindi sila nag-aaway kapag kalaro yan, kaya hindi ka mahihirapan. Okay po, Mrs. Buencamino. Natigilan siya nang marinig ang titulong yon. Of course, if you have twins, she is to be expected as a wife to a husband. Lalo na't suot-suot pa rin niyang engagement ring na bigay ni Jake sa kanya. Hindi niya alam kung bakit sa tagal ng panahon ay suot pa rin niya yon. Marahil ay gusto niyang ipaalala sa kanyang sariling araw ng pag-iwan sa kanya ni Jake, na isa sa mga dahilan upang magkaroon siya ng dalawang anghel sa buhay. Kung sa iba ay isang malaking pagkakamali na buhayin ng kanyang mga anak na walang ama. Para sa kanya ay regalo ang kanyang mga anak. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, Arlena, nakangiting aniya. Total naman ay magkaedad lang tayo, ngumiti si Brenda. Sige, Arlena. Hinalikan niya ang mga anak sa noo, saka ginulong buhok ni Artemis. Huwag mong kalimutan, hindi pwedeng kumain si Celine ng kahit na anong may mani, chocolate at biscuit. Tatandaan ko, sige na, baka malate ka pa sa interview mo. Good luck! She chuckled. She loves Brenda's attitude. Lahat ng emergency numbers ay nasa fridge kung sakali man na hindi mo ako matawagan. Noted! Hindi niya alam kung ilang beses na niya iyong sinabi kay Brenda habang kinukuha niya ang kanyang handbag at susi sa mesa. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na iiwan niya ang kanyang mga anak sa ibang tao at hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng dalawa. Sa loob ng 3 taon na hindi niya minsan nilisan ang tabi ng mga anak kahit pa ilang segundo. Magiging maayos lang kami. Bahagya siyang itinulak ni Brenda palabas ng pinto at kumaway naman ang kanyang mga anak sa kanya. Sumenyas ng bye-bye si Celine at si Artemis naman ay ipinoproseso kung bakit siya nasa labas at ibang tao ang nasa loob. Tuloy ay hindi niya maiwasang isipin na tawagan si Mrs. Romero at i-cancel na lang ang interview dahil sa nakikita niyang emosyon sa mga anak. Pero ang natitirang pera sa kanyang savings ay hindi sapat para sa kanila ng kanyang mga anak sa ilang buwang lilipas. Kailangan niyang tatagan ng kanyang puso at tiising mawalay sa mga anak. Bye-bye, babies! Maiiyak na nakangiti si Arlena at kinakawayan ng mga anak. Doon ay naalarma si Artemis at nagmamadaling gumapang palabas ng pinto. Hindi pa naisasara ang pinto nang marinig niya ang pag-iyak ni Art at sinundan naman ni Celine. Hindi na niya naiwasan ng mapaluhan nang sumakay siya sa kanyang kotse. Gustuhin man niyang bumalik ay buo na ang loob niya na tanggapin ang kahit na anong trabaho na ilalatag sa kanya dahil para yun sa kanyang mga anak. You're doing this for them. Paalala niya sa kanyang sarili at pinausad na ang kanyang sasakyan. Tiningnan niya ang orasan sa kanyang dash na mag-park siya sa parking lot ng Tucson Express kung saan gaganapin ang kanyang interview at hindi maiwasang mamangha sa kaunting oras ng biyahe niya sa daan mula sa kanyang bahay. 15 minutes. Kung sakali man na matanggap siya sa trabaho ay baka maisipan niyang maglakad na lamang kung may pagkakataong masisiraan siya ng sasakyan. Exercise na rin yon para sa kanya. Nilak niya ang kanyang sasakyan at madaling tumungo sa entrance ng Tucson Express. Nakakaramdam siya ng self-conscious dahil sa suot na black pencil skirt, white fussy bow blouse at black heels. Sigurado siyang malalaman ng iba na itong kauna-unahan niyang job interview sa loob ng mahabang panahon. Tumitig siya sa napakagandang kulay kintong korba ng Tucson Express na nakalagay sa harap ng gusali malapit sa entrance at hindi maiwasang maalala ang una at huling beses na pumunta siya sa gusali. Hindi niya makakalimutan ang araw na yon.
At kung ano man ang kinalabasan kung sakaling mang hindi niya nakita si Brent, kasama ang asawa nito, at nasabi niya tungkol sa kambal nila. Tatanggapin ba siya nito at ang kanilang mga anak at iiwan ng asawa para sa kanya? Gusto ba niya na piliin siya nito? Marahas niyang iniling ang ulo upang iwaksi ang naisip. Imposibleng pipiliin siya ni Brent. Kita niya kung paano nito tingnan ng babaeng kasama noon at alam niyang mahal na mahal nito ang asawa. Sino ba siya para maghangad ng imposibleng bagay? Trabaho ang hanap niya sa kumpanya nito at wala nang iba pa. Let's do this. Aniya saka naglalakad patungo sa entrance. The motion sensor doors lead open. As she came closer, the 2 security guards stationed at either side of the entrance pointed her in the right direction when she asked for reception. Habang naglalakad si Arlena sa atrium patungong reception area, ay napapahinto siya sa tuwing mamamangha sa mga display at paintings na nakasabit sa paligid. Napakaraming tao sa paligid, pero hindi niya napapansin ng mga ito dahil abala ang kanyang mga mata na pansinin ang mga paintings na nakasabit sa pader. Hindi niya napigilang kunin ang cellphone upang kumuha ng larawan para sa kanyang inspirasyon. Nasa kalagitnaan siya ng pagkuha nang lumapit ang isa sa security guard upang ipaalam sa kanya na bawal ang kanyang ginagawa. Bakit ho? Pasensya na ma'am, bawal ho talaga. Management po ang nagbaba ng rules. Ipinasok niya sa bag ang kanyang cellphone at muling naglakad, pero nahinto ulit nang may kaaya-aya na naman siyang nakita. Just like what her brother has in his company. It's a futuristic interactive map of the building. At dahil maaga siya sa planong interview ay ginugol muna niyang atensyon doon. Nilalaro ang touchscreen display kung saan nilalabas nitong mga lugar sa gusaling yon. Mahina siyang kumanta ng hallelujah nang makita niya sa unang palapag ang iba't ibang uri ng restaurant. Dumako siya sa kindergarten area kung saan plano niyang i-enroll ang kanyang mga kambal na nasa ikalawang palapag. She went on a virtual tour of the classes and was instantly sold when she saw the creative ways the young teachers used to connect with the little ones. Humahanga siya sa klase ng art na itinuturo ng mga ito at siguradong magugustuhan ng kanyang anak na si Artemis ang class na yon. Mapapanatag rin ang kanyang loob dahil may sleeping area ang mga ito at napaka-healthy ng pagkain. Walang tsokolate at nuts na ipinapakain sa mga bata. Just pure fruits and vegetables. Hindi pa man siya nakakapasok pero gustong-gusto na niya ang Tucson Express. Hindi dahil sa trabahong mapapasukan niya kung sakali, kundi sa kindergarten na papasukan ng kanyang kambal. Ayaw pa sana niyang iwan ng interactive map, pero dahil malapit na ang oras ng kanyang interview, ay napilitan na siyang tumungo sa reception area, kung saan sinalubong siya ng mga nanghuhusgang mga mata. Sa mahabang reception area ay may 5 babae, at hindi na siya nag-adubiling basahin pang pangalan ng 4. At tinawag na lang niyang mga ito na 5 Sammies, ayon sa pangalan ng isa sa kanila. Can I help you? Tanong nito sa kanya. Nandito ako para sa interview ni Mrs. Romero. Mabilis na sagot niya. Hindi na siya nagulat nang ang 4 na mga matay bumaling sa kanya at animo hinuhulma ang kabuuan niya. Malamang ay hindi ng mga ito inaasahan na ang katulad niya ay karapat-dapat para sa isang job interview ng isang Mrs. Romero, kung sino man ito.